Magandang araw! Welcome to the Cherry Mercado Podcast. Sa loob ng isang oras, meron tayong featured guest na makakausap natin tungkol sa buhay-buhay lang naman talaga. Actually, na-realize ng marami sa atin during the pandemic, diba? How important connection with people is. Actually, I'm one of the ones who took it for granted. I didn't really put a value on human conversations. You know, nung nawala siya, doon mo lang na-realize na importante palang nakikipag-usap sa ibang tao. Your connection to other people, which we've taken for granted because we do it every day in, day out. Minsan, hi lang sa mga colleagues mo, or may masasalubong ka lang, kamusta yung kotse mo, kamusta yung ganyan mo, and then you go your own way. But you realize the value of this when it's taken away from you. Just like with anything else, no? You realize the value pag wala sa'yo. Kaya, in this podcast, we just want to connect with another person because we feel like each of our story is meaningful. Each of our story is worth hearing. Kasi may mga tao na parang, hindi naman worthy pakinggan yung story ako, no? Or, hindi naman ako sikat, hindi naman ako artista, bakit mo ako iniimbita mag-guest sa podcast mo? But I think we all have very unique experiences for each of us na pag napakinggan ng iba. It can be inspirational, it can be just plain entertaining, or it can be, we're just eavesdropping on other people's conversation. But whatever it is, whatever you take away from this podcast, I hope you at least enjoy the conversation. I enjoyed my initial conversation with this man when I met him. And I want to introduce him to you. His name is Ron Reyes Angeles, and he's with us today. Thank you, Ron, for coming and for joining us here. Thanks also for inviting me here. Yan. This is my first time. First time mong mag-podcast. Mag-on camera. Is it the first? Not the first. Yeah. Mm-hmm. You were, ano yung trabaho mo dati sa Pilipinas before you went I'm here? a IT project manager in Robinsons Bank. IT project manager. Yeah. Okay. So you were telling me you're a digital marketer also? Yeah, I'm a digital marketing currently right now. Yeah. Okay. Even before it you is my side hustle here. Side hustle, yung digital marketing. Yeah, okay, so we'll get there. Pero alam nyo ba, interesting. Paano kami nagkakilala ni Ron? Tell them, Ron, paano tayo nagkakilala? Actually, I met Cherry. I do not know that she is Cherry Mercado that time because she's wearing mask and all this stuff. Pero kami naka-mask. I kept talking to her mother that time. So, and after later on, her mother told me, that's my son, Cherry Mercado. That's because the Cherry Mercado is well known to me, especially in TV Patrol, right? Okay, you're in that batch. You're in that genre. TV Patrol and ABC5, I guess. TV5, yeah. Mm-hmm. So, it's Cherry Mercado. Naririnig mo yung pangalan. Naririnig yung pangalan. And also, most of the time, I'm frequently watching ABS-CBN that time, and especially, I think you have also a team up with Paolo Vidjonas in our radio program. Yeah. We also had a newscast dati. Pero syempre yung nanay ko binida na. Alam mo naman yung mga parents mo proud sa'yo, diba? I think nag-CR lang ako. We were in the doctor's clinic, by the way. Nagkakilala kami ni Ron. Ito, I think yung pagka-reporter ko, yung pagka-curious ko sa buhay ng ibang tao, nakuha ko yata sa nanay ko. Kasi ang mami ko, iwanan mo dyan, no? One time, nag-CR lang ako, nasa food court kami. Pagbalik ko, alam na niya yung storya nung katabi niya. Alam na niya yung life story nung katabi niya. Sometimes, the deepest, darkest secret nasasabi sa kanya. In the first 2 hours. And I think my curiosity for people came from her, which is proof in itself dahil my mom started chatting up with she's Ron. so friendly. She's so friendly. That's why. Yeah. She's so nice at time. And imagine we've been waiting here for how many hours, right? So we cannot get this. So your mom kept talking to her, and which has really helped me a lot during the waiting period. At saka diba yung pag nakikipag-usap ka sa tao, no? Anong value nun sa'yo when you actually share? Actually, I love talking especially with the older people because nakaka-relate ako dun sa mga elders because my mom passed away. My mom passed away during the pandemic day. Oh,
Okay, sila, sorry to hear that. Yeah. 2020, Mhm. right? So parang nakita ko sa pasabi, parang nanay ko. So Mhm, that's why I'm mhm. really interested of talking to her that time. The Parang past nakatulong din na, para sabi ko parang nanay ko na kinakausap ko. actually bilib ako sa pagka-candid mo, no, Yeah. dun sa kuwentuhan natin. Tell me, inung una ayaw mong pumunta dito sa Canada, No, I 'di don't. ba? Because of my job. Yeah. Dahil gusto mo yung trabaho mo sa Yeah, because Pilipinas? high paying job plus yung wala ka nang hanapin pa because you're living in the Philippines with that salary. At Mhm. even here, it's so hard to compare. So, bakit ka nagpunta ng Canada? Because of my two kids, I consider also their education. I know that education is so good here. I was thinking that time sacrifice ko ba yung career ko just for my kids. Then I said, okay. Then during that time also, I'm searching, baka pwede naman ako mag-adjust when it comes to my career. So I look for the job bank, the Canada.ca website. I was thinking that time it's so easy. It's easier for me Pero bakit mo because I naisip yung saw a lot. Canada muna? Bakit mo naisip pumunta sa Canada? Why Canada out of all of the No, places? because we don't have that communications with our mom before. And I think my second child asked me that she really wanted to see her mom. So as a father, I don't want to na ipagkait yung, kasi wala na kami way back sa Pilipinas pa. Ayoko ipagkait naman na hindi niya makilala yung mommy niya. So okay, I decided then, okay, we will go to Canada. But that time, kumuha Nandito yung yung ex-wife ex-wife mo ko. sa Yeah. Canada. Okay. So, yung at first, ang usapan before, kunin lang sila muna without me. But ayaw nung dalawang bata din na sila lang. Na hindi So, ka na hindi kasama. kasama. So, nakikipag-usap na kaming dalawa during that time. So, ayun, after na makapag-usap, okay, itry ko rin, sabi ko sa kanya, itry ko rin. Alang-alang nga daw sa mga bata, sa mga anak. Okay, try ko rin. That's why I decided also to look at the job bank. So during that time, I saw there's a lot of opportunities too. But I never realized that it would be easier for me to get it, right? I thought it would be easier, but it's not. So, Akala mo madali maghanap madali. ng trabaho. And Okay. ang dami because I saw from the job bank, I saw a lot of Aha. vacancies opportunity to the IT project manager, especially in the banking here. So, bakit hindi? Pagdating mo So dito, pagdating ano dito, I nangyari? tried to apply it. No one is accepting me because most of the time, most of the hiring officers telling me you don't have a Canadian experience, you don't have the Canadian educations. The banking industry is very different from the way back home from your Philippines, right? I told them it's an IT. It's nothing to do with the So, banking pare-pareho yan. industry. It's an Oo. IT. It's a Microsoft. Oo. We're using altogether Microsoft. So Oo. there's nothing to do with that. Pero hindi pa rin, But ano? hindi pa Gusto rin. talaga nila merong Hindi pa rin, experience or yung education. Canadian education. So, ang Oo. dalit salita, I've been searching for 8 months. Nung pumunta Mhm. ako rito. How did Walang, you survive that 8 months? May may baon kang konting pera. funds. Oo. Konting funds. Then later on, nauubos na. Nung when I'm about to finish that funds, yun, nag-decide na ako na mag-apply na lang sa kahit ano. So, una, before Tim Hortons was my first legitimate job that time. But before that, wala ko pang makita. Alam mo yung, hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. Nagdi-distribute ng dyaryo sa mga houses. So, that's my News, first. newspaper boy. Yung Yeah, as in, newspaper boy. Ayan, taga-bigay sa mga, oo. nagdi-distribute. I'm enjoying it. Tapos, una okay lang. Pero maliit ang sweldo. Maliit lang. Sapat lang para makatulong sa natitirang budget ko. Tapos nung later on, sabi ko hindi talaga kakasya. So I need to look for a job. Then I went to the Scarborough Town Center that time and I saw the Tim Hortons. And I saw most of the cashier there that are all Filipinos. So I asked them kung may vacancy. So happened that I was talking that time to a supervisor or manager. So I approached her and told me, yeah, we have really need of uh, How was that for you? Yung meron kang sarili mong negosyo sa Pilipinas, you were in a good job, you were earning okay. It's hard actually. It's a battle for me. It's especially nung nagtrabaho ko sa Tim Hortons as a crew, right? As a crew. So nilagay nila ako sa baker muna, pag-bake ng mga donuts. So ang hirap dahil hindi yun yung line ko eh. Because I've been handling a professional staff, right?
because I have like more than 10 staff with me during that time. So parang Mahirap sa ang pride. hirap sa pride. Yung ego mo Hindi yung parang, trabaho mismo ng oo, pagdekan. parang Oo. ang ego mo. Tapos later Mm. on, nung matagal-tagal na ako sa Tim Hortons, yung nagagalit na sila dahil kasi hindi ka nga sanay, hindi mo alam So yung napapagalitan fast-paced ka sa oo. baking. Oo. Yung sabi, linisin mo to, sabi ko, nagbe-bake ako tapos parang hindi Oo, ako gaano oo. pang familiar. Which is understand, to be fairness with them naman, talagang part ng task mo yun. Kaya lang siguro hindi ako sanay. So, nung nasigawan ako nung that time, pumunta ako talaga meron kaming tinatawag na parang fridge room. Malamig doon lahat ng parang freezer yon. So, pumunta ako doon. Doon ako umiyak. Sinara ko yung freezer. Kasi hindi ako maririnig eh. Oo, I oo. shouted inside. Okay. Umiiyak ako dahil sabi ko, ano tong napasukan ko? Parang ang hirap tanggapin na dito ako napasok. Tapos sinisigawan ako. Tapos parang hindi, pinaghirapan ko to. Ginapang ako ng magulang ko para makapag-aral. Tapos makapasok lang ako dito. But in fairness, nung later on, na-appreciate ko na rin na kung lagi kong babalikan yung fast ko sa Pilipinas, kung hindi ako mag-a-adjust dito, mas lalo ako mahihirapan. Mhm. So, yung struggle ko na yun, parang naging motivation na rin sa akin para umano pa. Doon mo nilabas yung sama ng loob mo sa mga Pagpatuloy, donut doon sa freezer, Doon ano? sa freezer. Tapos later on, habang nandun ako, continuous pa rin yung pag-a-apply ko sa bilang ko. Kasi IT yun talagang first love ko. Gahanap pa rin, wala akong makita. Then one of my friends, si Gary, told me that, why don't you try to apply outside of Toronto? So doon na. Pagtapos ng Toronto, I tried to apply outside Toronto, in Cambridge. So may nakita ako doon, they are looking for client coordinator and quality assurance coordinator. So nag-apply ako. Fortunately that time, yung hiring manager is a Filipino. That's why I got a job. This is Cambridge. About how many hours Cambridge. away from Toronto? It's I think an hour away, yeah. During this time that you were struggling, yung mga anak mo, nasa'yo? Nasa mother nila. Because during na dumating kami rito, hiwalay na kami dyan. Pagdating pa lang doon sa airport, sinundo ako ni Gary. Hindi yung asawa mo yung sumundo sa'yo? Hindi yung no. ex-wife mo? Yung kaibigan mo? Kaibigan ko. Pero yung mga anak ko, sinundo nung ex-wife ko. So, usapan nyo na yon na magkakahiwalay? Maghihiwalay, oo. Okay. Kasi alam ko may partner naman na siya kasi that time din. So, naghiwalay na kami noon. Ako naman tumuloy doon sa may auntie ko. Sinatid ako ni Gary. Willing ka na yung mga anak mo doon muna sa yun mommy yung nila? usapan before. Yung usapan namin before na hanggat wala akong trabaho, sa kanya muna yung mga bata. But later on, once I got a good job, kukunin ko sila ulit. Okay. But, and that happened? Hindi nangyari. Hindi. Recently lang. Recently lang? Recently lang. 2019, I guess. Okay. So the whole time, the kids were with the wife. How was that for you? Mahirap. Kasi yung sa'yo lumaki yung mga anak mo, di ba? Tapos, dumadalaw-dalaw wala ako. Then, nung napunta ako doon sa Cambridge na nga, so nakakuha ko ng job, nakakuha rin ako ng apartment that time. So, yun, decide ko na kunin na sila. But, hindi naman din naging ganun. Parang nasanay na rin yung mga bata na sa mother nila, tapos yung gusto na rin ng anak. Tapos iba na nga yun. Doon na nga umano yung another case. Yung mga child supporting na hindi ko naman alam kung yung batas dito sa Canada about mga child support. Bakit nangyari doon? Sabi mo dinimanda ka? Tama ba? Dinimanda ka ng because I was in ex-wife mo? school because she is thinking that I'm not willing to give a child support. Because nung time na yon, nung time na yun kasi, it is after the school. Nag-aral pa kasi ako. Doon na kasi na-stop. Nung na-stop, during that time, hindi pa. So may time na hindi ka nagbibigay ng nung support? nag-schooling ako, doon na yung may dumating na sa aking letter na coming from the FRO, Family Responsibility Office. Na sinasabi na, kailangan child support ka. So doon na nga na yung kalahati ng sweldo mo, kukunin na ng government. Tapos pag hindi ka nagbigay pa, unang warning sa akin, they rebuke my license.
So nirevoke nila yung license ko for not giving up child support. So that time, I told also to the government, to the FRO office, why are you doing? Because you saw my SIN that I'm having a school. I Mm. went to the school that time, right? He said, no, it is also responsibility to report to the court. So, hindi ko naman kasi alam na, Oo, na ganun yung dito. kasi alam, Pero sa inyo anong na gusto ng wife mo? Magbigay ka ng suporta? Nagbibigay ka before this? natigil yun. Okay. Tapos nahinto because of my schooling. Because almost 2 years kasi yun. Oo. Ano bang relationship nyo habang nandito ka, yung sa ex-wife mo? Wala nang Hindi, I mean, was it civil? Na kasi for her to give you a someone like that, or ihabla siya sa lawyer na dumaan doon, you weren't talking, you weren't in speaking terms. We don't. Oo. Yeah, we're not in speaking terms during those times. I think until now, yeah. Mm-hmm. Okay. So yun, I tried to explain her that how can I give a child support if Kung I'm nag-aaral ka. nag-aaral ako. And the government is allowing me only to work 20 hours Kasi, per week. Oo. Dahil nasa Correct. OSAP kasi ako noon nag-OSAP ako eh. Oo. So hindi ka pwedeng magbigay. So nung before pa nung school na yun, marami mo nangyari sa akin na nung nasa Cambridge ako, nung kalilipat ko lang ng apartment, then later on, I think birthday ko pa yun kaya hindi ko makalimutan 2013, September 17, I was diagnosed with a liposarcoma cancer. Kalilipat ko lang sa sa Cambridge, na-diagnose ako. Saan cancer ito? Liposarcoma. Okay. It's the muscle part? cancer. It's part in the muscles. Muscular, Yeah. okay. So, meron siya dito sa may right hip ko. It's enlarging. So, the doctor advised me to do a surgery for that because if not, it will be life-threatening. It's possible to cut my legs if I'm not doing Birthday mo na-diagnose ka Na-diagnose with ako, cancer. September 17, yeah. Okay. So, And this was the time you were struggling in Cambridge kasi. Yeah, I was struggling with Cambridge because during that time pala, nasa Cambridge, may dumating na rin sa akin na notice from the Family Responsibility Office that they are deducting the child support from my salary, 50%. Mm-hmm. Imagine, kakukuha ko lang ng apartment nun, tapos iaawas sa akin ng FRO, 50%. So all of a sudden, you can't afford your apartment. I can't afford my apartment. So doon na ako naghirap ng husto. I can't afford my apartment. I have only, I think, 2 credit cards at time. So ang ginawa ko, para lang makasurvive, pinapagulong ko yung credit cards. So and I decided also to apply for another credit cards para bayad dito. Parang ano ko lang, pagulong-gulungin ko lang. Then alam ko later, because I was in the banking industry, I know, sabi ko, mauubos din to, hindi tatagal to. I need another job except from this. But it's a good job too. As a quality assurance coordinator sa St. Elizabeth. I was working in St. Elizabeth at that time. So, but sabi ko, paano kung pagugulungin to? 3 na mauubos na yung credit cards ko. Ganun pa rin. Kasi half ng salary mo eh. Mm-mm. Tapos magabayad ka ng apartment mo. Wala na matitira. So kinumpute ko that time, the only net income I have is $300. Sabi ko, paano? Yun yung matitira? Matitira sa akin. Okay. Buti may tira pa. And also, nung matitira, sabi ko, paano ko mabubuhay $300? And also, I have a kid way back home from my ex-girlfriend then. So sabi ko, so may isa ka pang anak sa Pilipinas? Sa Pilipinas, yeah. Okay. Sabi ko, na hindi ito yung nanay? Hindi sila yung kasi matagal na kaming hiwalay nung nung nandito sa Canada? Okay. 2004. Mm-hmm. Hiwalay na kami nung nandito sa Canada. So nung sabi ko, paano kung 300, paano kung papadalang pa yung anak ko sa Pilipinas? Kahit paano, pinilit ko na kahit walang matira sa akin, yung half ng $300, yung pinapadala ko lang para kahit paano. Merong nanggagaling iyak na naman ako nun kasi parang sabi ko, before hindi naman ganito, sabi ko, hindi naman ganito yung buhay ko. Bakit? Simula nung pumunta ako dito sa Canada, parang ang hirap na, ang bigat na lahat. Sunod-sunod, parang hindi ako makabangon, sabi ko. Yung parang pabangon ka, biglang meron na naman. Dapanda pa ako. Buti na lang, nandyan nga si Gary, yung best friend ko, tumutulong sa akin. Shout out to Gary.
So, The hero in Ron's life. Gary Pahilan. Okay. So, during that time, I-guess dito yan. Gary, you watch out If you're for it. listening, Gary, you're the next guest. Okay. So, yung si Gary nun, sinabi ko sa kanya kasi close ako niya, best friend ko siya. With regards, walang na matitira sa sweldo ko. This is the net income ko. So, paano yan? Sabi? So, si Gary is working here in Toronto that time. Gary is working as an IT specialist here. So, tinry din niya ako ipasok. But, pareho kayo ng linya. Magkaklase nga pala kayo nung college. Tapos, same rin kami ng company sa Robinsons Bank. She's the operations manager that time. And I'm the IT project manager. She's on the hardware side. I am the software side. Okay. So, tinry niya ako ipasok din sa company nila. But unfortunately, parang ang hirap, may office politics din eh. So, I don't want to be racist, but yung usually mga Indian nationals yung mga, so pinasok niya, may kalaban ako na local din na Indian. So, mas pinili nila yon kasi yung hiring manager, vice president is Indian too. So, of course, siguro, ganun din siguro sa kung Pilipino, pipiliin lang. Sana. In a way, sana. So, hindi ako na pili that time. So, Gali's trying everything to help me, but unfortunately, hindi pinalad eh. Siguro parang ito yung fate ko nung pumunta dito sa Canada. Parang sabi niya, maghirap ka muna. Sanayin mo nang maghirap ang buhay. Ilang taon yun na parang dapa. Since I came here in 2011, right? So until 2018. Nag-aral kasi ako 2016 up to 2018. After ma-diagnose ako ng cancer, after 2 years, then cancer-free ako, 2016, doon ako nag-decide na mag-aral na, mag-upgrade. Siguro kailan pumasok ako, mag-aral ako. So that's why I took up applications development. It is a web development or web programming. Naniniwala ka ba yung mga sama ng loob mo noon that could have caused the cancer? Kinda. Dahil sa stress, kaiisip, kulang sa tulog. Tapos, ang dami kasing problema dahil hindi mo matanggap yung nangyari sa'yo. Yun, hindi mo matanggap. Kaya ang sakit-sakit nun, hindi ko pinaalam sa family ko way back home. Even my kids, they don't know. It's only yung pinagdadaanan mo. It's only my brave front ka sa harap nila pagkausap mo. It's only my aunt and Gary. Sabi ko, wag sasabihin. Sinabi ko lang, is in the Philippines or nandito? It's here. It's in, nandito okay. siya. Pero mahina na rin kasi siya. Kaya minsan dinadalaw-dalaw ko na lang din. Siya, Ajax. So, yun. Siya yung si Gary lang talaga yung napagsasabihan ko that time. Na lahat-lahat. Ang hirap. Siguro kung wala si Gary, ang hirap kung paano ako. Hindi mo alam how you would have gone through all hindi those. Hindi ko pala ikwento yung na-short ako yung net income was 300. During that time, si Gary nasa Toronto. Gary is driving every week, going back and forth to buy me groceries. Groceries. Siya bumibili ng groceries ko. Pera niya. Talaga. He did that for 1 year. Really? Just to help me. So, ang laki ng utang na loob ko talaga kay Siya parang si Gary, yung kapatid ko talaga dito. Kaya super close kami. Pag nasasaktan ako, gagalit din yun. Oo. So, ganun yung banding. It's a blessing to have someone like that in your life. Yeah. It's a blessing talaga. Kahit na sabi mo, your aunt lang and Gary, magkaroon ka lang ng isa. Kasi nga minsan hindi importante, pero mas importante kaysa marami kang kaibigan. Meron ka kahit isa or dalawa na talagang andyan, no? When you need them. And maganda na rin yung pagka-Pilipino natin. We kind of have, that's intrinsically in us yung ganyang matulungin tayo. But what a blessing for you to have a friend like yung Gary. lalo na nagka-cancer ako, sabi ko, ang inaalala ko pa nun yung anak ko sa Pilipinas. Sabi ko, kung hindi ako magtatrabaho, paano yung anak ko sa Pilipinas? Yung nandito, yung 2 kids ko, alam ko na, andyan yung mother nila, yung mami nila. So, okay lang. Pero yung sabi ko, paano yung anak ko naman doon? Saan mo iniwan? Sino kasama yung anak mo sa Philippines? Yung mom okay. niya.
Actually, nagkahiwalay kasi kami no'n dahil ayaw niya ako talagang pumunta rito sa Canada. Because Mm. she's telling me that time, "Why are you going there? You have everything here. You Mm. have the good career here. Eh, sweldo mo nga dito," sabi niya, "mas malaki pa do'n kung aanuhin. Ba't iiwanan mo 'to?" Mm. Tapos 'yun, parang parang na ano, mamili ka, kami ng anak mo rito. Ang hirap sa Oo, side ko kasi may oo. anak din naman akong pero dito. Kasi ang original plan ko kasi that time, okay, punta ako ng Canada. 'Pag naayos ko yung papers ko, kunin ko na rin sila. Silang But dalawa. pero ayaw nung ano, nung mami niya, eh. Oo, So, mas gusto oo. rin din niya sa Pilipinas. Ayaw niya I can talaga. imagine how this is all playing in Ang your brain. I mean, kaya all ang through those daming years, there's so many moving parts. dami. So, sabay-sabay, It's all sunod-sunod. emotional, Yeah. no? Yung toll mo na parang Tapos siguro may guilt, may andon, konting regret, may regret dahil pumunta ako rito. Pero papasalamat dahil okay yung mga anak ko naman dito. Ang hirap din kaya sabi ko nga, sakripisyo talaga sa karir mo 'pag pumunta ka rito. Yun yung number 1 na ano ko, nasa isip ko. Sakripisyo ko na lang yung karir ko. O basta sa kinabukasan ng dalawang anak ko. Tapos ang hirap din siyempre makikita mo sa social media yung mga staff mo dati. Ang gaganda na ng buhay. Eto na, tapos ikaw eto. Parang, alam mo yun? Tapos makikita mo yung na mga lang. dating ano Oo. mo, no? Staff mo. Oo. Okay. Sir, kumusta na dyan? Di mo sa, ano ka lang, okay lang yung mga ganun. Oo, oo. Tapos yun nga, pinaka siguro yung struggle ko nung 2013 up to 2013-2015 dahil nga yung nasa stage ako ng cancer eh. Mount Sinai ako din inaano si Dr. Wonders, yung nag-handle ng kaso ko. Actually, hindi ko tinuloy yung therapy. Ayoko kasi parang tatakot ako na baka lalo akong, kasi parang yung history ng chemo, parang parang ano tawag doon? Walang nagiging successful yata. Pati yung mga good cells, pinanghihina niya, pinapatay, di ba? So, ini-stop ko yun. Ano lang talaga. So, sarili lang na parang self-medication. Doon ako during my cancer stage, nag-ano talaga ako sa exercise, diet, lahat. Doon ko finocus. Then later on, maski nga yung doktor na na hindi nila asahan na magiging cancer-free ako na hindi ko tinuloy yung chemo ko. So now you're cancer-free for how long? For 2 years. Then every 5 years kasi chinecheck. Oo. Every 5 years yun. So far, last check ko is 2013, 19. So okay pa rin. So from 2019 until now, it's 2023. Halala pa. Every 5 years kasi yung I have to You're check. cancer-free. That's amazing. Yun, No? yun after nung cancer ko na yun, nung nung na-diagnose ako, 2016, nag-decide na ako na na mag-aral nga. So, yun, it was after the cancer diagnosis ka pala nag-aral. So, nag-aral sa Trios na for 2 years. Hindi rin ako nag-stop doon. After 2 years na yun, nag-aral ako. Doon na dumating pala yung yung letter na the FRO, they canceling, revoking my driver's license. So it was 2018 nga ba yun? Yeah, 2018. Okay. So nirevoke nila. Doon na ako nag-decide na maghanap ng lawyer. Okay. Kasi ngayon parang lalaban ka na. Pangalawang kasi nakalagay doon notice sa sa'yo ng FRO. Because the FRO is saying there, I need to pay 38,000 as a lump sum for not giving child support for almost 2 years. Okay. So that's why I explained also FR, how can I give a child support kung nag-aaral ako? In 20 hours per week is not enough. Pati pambayad nga hindi kakayanin nun. So ang hirap, sabi ko sa kanila. Ang sabi-sabot sa akin nga ng judge nun, get a second job. Everyone is doing it here in Canada. Parang ang sakit na parang mas hindi mo na nakikita nila yung hirap ko. Parang siguro yung babae. Parang pakiramdam nila yung mas pabor yung babae sa I was told ganun nga daw dito sa Canada. Kaya sabi ko, mother ka, tas talagang yung child support. Yun. Tapos they're very protective. okay lang naman. Kaya lang sana tingnan din yung kung kaya ba talaga.
Oo. Hindi naman yung Tsaka yung individual uubusin mo. Oo. circumstances, 'di ba? Kung ano yung hindi naman I Tot don't think pinagkakait mo naman talaga mm. yung Kasi pumunta ka nga dito para sa kanila kanila, eh. yeah. It's not like Pati you're nga yung sweldo na kalahati, dun nagsimula, dun na nga naghirap-hirap hanggang sa mag-file ako ng not a bank credit but consumer proposal. Kare-release ko nga lang nitong nung 2019 din. So after nung pandemic, dun na nagsimulang parang nakikita ko na yung liwanag, kumbaga. yung Liwanag. okay. Kasi nung after ko mag-schooling, nung nakakita ako ng lawyer, na-release yung kaso from the FRO. In fairness, nag-work kasi ako sa JCA that time. JCA Law Ano yung Office. JC? Law office. Yes, Okay. Law Ito yung Office. Filipino Law Office. Yeah, Filipino Law Office. So, na-meet ko yung tinulungan nila ako. And at that time, tapos nakita nung owner na, digital marketing graduate ka pa. Web designer ka pala, sabi ganun. Yeah, sabi ko, we don't have a website. Kaya mo ba kaming gawa ng website? Sabi ko, sure. Sabi, so doon na ngayon yung exchange of service. Okay, parang tulungan kita sa kaso mo, free. Kaya mo na-afford yung lawyer. Kasi ang mahal. Ang mahal nga It naman is ng from lawyer. 350 to 400 per hour Oh, ang wow. bayad sa lawyer. So, paano ko ma-afford yun, di ba? So, exchange of service. Okay, trabaho ko sa inyo. Ito yung kapalit. Ito yung Pero, ayun, nagkapagtrabaho ako doon. Sinutulungan nila ako. Pero binibigyan pa rin naman ako ng sweldo. Aside from that. So, doon na nga parang nagsisimula na akong makabawi, bumabangon, unti-unti. Then, later on, yung company na JCA Law Firm, pinag-aral ako ng digital marketing. So, sa kanila ako nakuha yung schooling na yun. So, sinend nila ako sa schooling for digital marketing. This is another one, apart from the 2 years apart, na kinuha mo. Apart from that. So, So ngayon, ang ganda na ng resume mo with all these things. So, I have the web development. I have the digital marketing. So, yun, nagamit ko siya ng gusto. Doon ako parang nahasa ng gusto. Kasi nung nagtrabaho ko sa web designing, I landed from the Breeze Max Web. This is a marketing agency doing websites. Okay. So, ang pinakamalaking achievement ko sa Breeze Max Web, yung makagawa ng website sa malaking company. Ito yung Pizza Nova. Yes. So, I'm the one who made the Pizza Nova. Which one? The Pizza Nova? Website? Website, yeah. Okay. So, yung nakikita natin ngayon, like if Pizza I Nova, Google now, yeah. ikaw ang gumawa nun. So yun. Tuwan-tuwa. Pero, dalawa yung kaming developers doon. So, sa mga design, sa mga halos ako yung gumagawa. So, yun yung pinaka-achievement ko doon. Tapos, nung magawa ko yung Pizza Nova, yung company, marketing agency company, binigyan na ako ng mga VIP clients. Lahat ng mga VIP clients sa akin na binigay. So, ginamit ko yung opportunity na yun para malaman yung in and outs ng isang digital agency, digital marketing agency. So, inaral ko talaga kung saan nagsisimula, paano ginagawa nila. Yun, after 2018, nag-decide na ako na why not na gumawa ako ng sarili ko. Umpisahan ko. Then I registered Rion Digital Marketing in 2019. Ito na yung sarili mo. Ito na yung sarili ko. Ito na yung sinasabi mong side hustle mo ngayon. Meron kang sariling digital marketing company. Hindi ko inaasahan na pagka-set up ko noon. Because I have the knowledge in promoting a website in Google, right? Google and social media. Na natutunan ko sa Udacity. Yung galing sa JCA. So, natutunan ko yon. Yun, nagamit ko. Nakilala ako doon sa Google. May tumatawag na Filipinos and non-Filipinos too. So, nagkaroon ako ng overall 15 clients. So, ang lakas that time. 2019. Tapos biglang 2020. So, sabi ko, ba't ganun? Ayaw talagang pinipigilan yung okay ka na. Tuwa na ako nun, okay na. Tapos, nag-aan ako. Sabi ko, Lord, nakaka-survive na. Thank you. Sabi ko, nakaka-survive na ako. Then, ang ganda na. Tapos, meron na akong na-visualize ko na yung dream. Magkakaroon na the first Filipino digital marketing here in Toronto. Wala pa eh. Wala pa rito eh. Okay. Ako yung first time sana ako na mag-establish ng digital marketing agency. So, ayun, 2020, boom. So, ang hirap na makakahira naman ng clients, ng mga kliyente. So, doon, naglaylo na naman ako. Self-employed ka nito? O meron ka pa ring side hustle? Meron ka pa ring trabaho? Meron pa rin ako nasa JCA pa rin ako noon. So, later on, nung
yung kaibigan ko na nag-working sa JCA, kasi kaibigan, nagsarili ngayon. Mhm. So, ang hirap ngayon, parang namamangka ako sa dalawang ilog. JCA o yung kaibigan ko. Sabi ko, ang hirap. Ang ginagawa mo rin kasi yung kanya Kasi sa kabila. sabi ko, kinausap ko yung former employer ko na JCA. Sabi ko, boss, baka pwede na tulungan ko na lang. Hindi naman marketing yung gagawin ko sa kanila, website lang para lang makapagsimula sila sa negosyo nila. Mhm. Sa law firm din kasi. Ito yung AJ Law. Aha. AJ Law Office. Siyempre, parang hindi ko rin siya masisisi kasi parang thinking niya, parang conflict of Competitor interest. na rin Oo, Oo. conflict of interest. Sabi ko, doon ako naipit. Sabi ko, ano gagawin ko ngayon? Kahit pa paano, malaki din na naitulong sa akin itong kaibigan ko na to. Mhm. Tapos malapit din sa akin. Sabi ko, doon na ako nag-decide na mag-resign sa JCA para lang matulungan yung kaibigan. Parang kasi yung values ko kasi more on family values. Ay, yung kaibigan parang set aside. Ganun kasi ako pinalaki ng magulang Talagang ko. ipapagpalit mo yung trabaho. Basta Dahil lang sa mga alam kaibigan sa mong pamilya. kailangan mong tulungan yung Alam ko, kaibigan mo. yan. Para lang magsimula. Nagsisimula kasi sila eh. So, tinulungan ko sila at gumawa ng website. I guess it's also, si Gary, tinulungan ka na nagsisimula ka. Ito, Oo. nagsisimula rin So, sila. tinulungan ko sila. Ayun, established na sila ngayon. And until now, ako pa rin yung marketing consultant nila dun sa AJ Law. So, nag-stay pa rin ako aside pa dun sa work ko ngayon. Can you Sa say company. that at this point ngayon, mukhang nakaahon ka na? Ito mukhang Sisimula na. Nagsisimula na sisimula talaga. ulit. Sana wag. Oo, sana wala na. Yun, yun nga. Tapos pang-kontra. yung digital marketing, I'm trying to revive it this year also. Kasi maganda yung nasimulan ko doon. May mga kasi mayroon pa naman din akong clients na tumatawag din. Ang hirap lang din kasi, ang hirap kasi pag yung digital marketing, yung mga tinatawag na SEO, SEM, Oo, kaya oo. talaga nakafocus ka. Oo. Malaking trabaho Malaking ba yun? trabaho. Malaking oras. ang nakukuha. kukunin. Aha. Naka full time ako dito sa... Kasi Ngayon, iniisip you're ko, in a real estate company, Mhm. right? Yeah, Mhm. dito sa Caprate, I'm administering 12 buildings. It has nothing to do with digital marketing or Wala. IT, right? Wala. Ginrab ko lang yung opportunity dahil para magkaroon ng magandang trabaho Kasi rin. maganda ang sweldo dito. Maganda yung sweldo rin. Tapos yung benefits. So, Mhm. yung exposure din. Ayun, tulong na rin because yung as a leasing specialist and property administrator is more in customer service because you've been handling tenants, right? Tenants So you're a complaints, leasing everything. manager, parang ganon. Not a leasing manager, but parang leasing supervisor daw. Leasing supervisor, okay. So, yeah. Eh, sabi ko nga, my manager, the operations manager is trying to promote me. But I was new in the company, right? He said, we cannot do that. The regional manager told her that, no, we cannot do that. He's new. Wala pa kasi kung 1 year. Okay. Because Pero worthy ka na for promotion. for 6 months, the operations manager is trying to promote me after 6 months to be a associate property manager. Pero teka, what made you want to stand up? Yung pag nadadapa ka pag yung mga challenges na gano'n. Ano tingin mong now in hindsight when you're looking back at it? Ito kasi yung What made you stand up kasi again? lumaki din ako sa hirap. Yung mother ko talaga yung nagpursige sa akin para makatapos ako. Gusto ko sa kanya ibalik sana. Kaso, nawala naman yung mother ko nung Sa plan ko talaga kunin siya dito. Sabi ko sa kanya, pangarap kasi sa akin magkaroon ng sariling negosyo. Parang yung tulad ng tatay ko dati. Oh, so up until 2020, it was your mom na parang siya yung talagang kaya ka bumabangon dahil later on kukunin mo siya dito. Kunin ko yung mother ko. Pakita ko sa kanya, Nay, okay na yung anak mo, parang ganun. Okay na ako, parang ganun. Pero nung sinawin pala, nung pandemic, di rin ako nakauwi kasi wala namang flight. Wala. Struggle sa akin yun, ang hirap. Was it COVID? Did she pass away from COVID? Oh, wow. So walang nakapunta sa ospital? Yan yung wala. Ito yung nasa walang province dadalaw. kasi si nanay that time. We're from Cabanatuan City, Nueva Ecija. So naghahanap, during that time, nag-struggle na nung nanay ko na hindi makalabas. During that time, is yung mga checkpoint sa atin. Yes, oo. Hindi pwedeng lumabas. Oo. Naka-lockdown yung mga barangay, yung mga probinsya. So,
So nagganap kami doon sa area na yon. Lahat din ng hospitals dito sa Cabanatuan City. Ano rin, crowded din, punong-puno. Hindi makapasok si nanay ngayon. Nag-i-struggle na siya, hirap na hirap na. So, ang nag-decide kami na, kumuha siguro tayo ng private doctor, private nurse. So, yung mga pinsang ko, yung mga aunties ko doon way back home, they are the one who helping me out. Mhm. So, wala rin silang nakita. Wala rin kasi during COVID, punong-puno na, hindi nila walang available. So, madaling salita, yung nanay ko, nag-suffer din sa bahay. Imagine, I'm seeing my mom suffering sa FaceTime. Ang hirap. Hirap na hirap ako that time na yung wala akong Wala magawa. akong magawa. Mhm. Tapos yung one time sinabi ni nanay na, anak, ang hirap mabuhay. Yung word na yung gusto, sabi na, gusto na niya magpahinga. Ayaw na niya lumaban. Kasi hirap na rin siya. Sabi ko, Nay, sige na kung pagod ka na. Yan, after a few days nga, tumawag na yung mga pinsan ko at saka auntie ko na wala na nga daw. So sinubukan ko rin na wala talagang flight eh. Canceled yung flight dito sa Canada that time. So hindi rin Kailangan ko yata ng freezer, Ron. Pasok muna ako. Okay. Mhm. Ayun. Ang hirap kasi talaga ng mga panahon na yun. No? Ayun, Hindi mo hindi nakikita. ko, It's hard enough to lose someone, especially your mom. yeah, Tapos malayo ka pa. Tapos wala pang medical help na alam mong pwede Kaya- sana niyang puntahan in Correct, ordinary oo. times, no? ang Okay. hirap. Tapos until nga ngayon, yung gusto kong umuwi. Hindi naman ako makauwi na rin dahil nga, kaya this year, planning ko umuwi. Madalaw man lang yung grave niya. Mapuntahan ko. Hopefully then, ang daming struggle. Tapos nga, Siguro by now, para ka nang si Superman sa dami ng sa pinagdaan. dami ng pinagdaanan mo. I mean, Grabe. do you feel stronger? Is it something, what has all these struggles taught you? How are you different from the Ron who left the Philippines? Yung before kasi, yung parang mas sumibay ako. Dati concern ako kung gusto ko ito. Parang yung side ko kasi parang, ako yung gusto ko na ayoko nung, parang hindi naman sa babae. Ibig sabihin na hindi ako, ito yung ano ko. Parang achiever type na. Oo. Yun yung ano ko. Tapos nung papunta ako rito, parang nawala siya. Parang, kasi gusto ko Sobrang simple humbling. gusto simple na lang yung buhay ko. Ito na lang. Pero tapos yung later nga na, simple man yung buhay ko, yung natutunan ko rito sa schooling, i-share ko. Kasi nung after ng digital marketing, nung nag-pandemic, ginamit ko rin yung opportunity na yun para mag-aral ulit. Mm-mm. So I studied graphic designing. So, yun, So nag-aral ulit. nakatatlong ano ka Nakatatlo na, ako iba pa rito. to. Oo. Okay. So you love studying, you love learning. Yeah. Dahil, kasi sa akin parang dapat non-stop ka. Especially kung magtatayo ako ng marketing agency. Mhm. Dapat alam ko lahat ng aspeto. Yung sa graphic So it's design. probably all these things that are keeping you going. Yeah. No? Yung self-growth Mm. mo, tas yung feeling mo, yung purpose mo na by now, your mom must be very proud of you Yeah. going through all these things, di ba? Hindi man siya nakasama sa'yo Mm. dito, pero nakikita niya yung journey. I'm sure she can see your journey and where you Yeah. are right now, right? Masaklap lang kasi wala na siya. Yun lang. Yun I'm lang. sure she's like, she's your angel Yeah. by now. What about your two kids? How are they? They're grown-ups too. Isa, I saw one in the clinic. Malaki na. I Yeah. mean, he's binata. How Yeah, old yeah. are your two kids who are here? Yeah. Grown up na isa. My eldest son is planning to get also married this year. Mm. So, siguro kaya uwi rin ako para umattend ng kasal niya. Yung eldest yun nasa... Yung eldest, yung nasa clinic na Okay. So, sa Pilipinas siya ikakasal. Nandito siya, Pilipinas. pero sa Pilipinas siya ikakasal. Pilipina yung Pilipina yung girlfriend. girlfriend. Nasa Oo. Pilipinas? Nasa Pilipinas. Paano nila na-maintain ang long distance Sabi relationship? ko, Matagal-tagal ang din yan. hirap naman. Sabi ko, kaya nyo yun? Parang, ang hirap nun. Sabi ko, hindi ba mas maganda kung kasama mo rito? Yun. Parang ikaw din yung anak mo, nakuha yung resilience, yung strength ng Sana. na kaya niya. How long have they been together? Siyempre, tinanong ko na yung sa Matagal anak, na. di ba? Matagal. More than a year na rin sila. Oo. Na Okay, gano'n, so kaya- they're getting married. That's Mm. nice. Malapit ka na maging lolo siguro. Actually, And- lolo na. Because, lolo ka na. because yung second child ko, nag-asawa ng bata. Okay. He has a kid, I think 17 years old. Okay. So, naging lolo ako at yung 17 years old yung anak ko.
Nandito siya, di ba? Nandito So yung siya. yung asawa, Kasama ko na sila. Dahil nga yung nanalo ko doon sa case ng 2019. okay. So, bumalik sila sa akin noong 2019. Magkakasama kami ngayon. So you have your 2 sons now. Yeah. Living Pero with me. yung asawa nung kasal ba yung second mo? Hindi sila Hindi siya kasal. kasal. So sila pa nung Sila pa, oh. nung girl. Kasama ko sila sa bahay. Kasama mo sila. And she's Pati yung apo Filipino. ko. Dito na niya nakilala sa Canada? Hindi sa kanila. She's not Filipina. She's not Filipina. So she's in your house. Yes, yeah. And yung apo mo is a boy or a A girl? girl, yeah. So it sounds like a fun household. Yeah. You're there Magulo, with your yeah. 2 kids. Mhm. The other one is going home to the Philippines to get married. The other Mhm. one is younger with his girlfriend and your apo. Yeah. Okay. Kaya, sabi ko nga siguro sa Lord, sabi ko, Lord, siguro tapos na yung ano ko. Sabi ko nga, tapos na yung tuition pandemic fee ko. mo. Oo, Sabi ko, oo. sana tuloy-tuloy na. Kaya nga itong yung digital marketing itong Rion Digital Marketing, inaano ko nga na i-revive siya ulit. Kasi in-stop ko talaga dahil nga sa nature I'm ng looking trabaho forward ko. to that. Kaya- Yun yung parang... Kasi marami na rin bukod kasi dun sa hindi lang pera-pera din. Kasi nasabi ko nga sa'yo, may mga community centers din ako tinutulungan. Pag alam ko kung worth, ginagawa ko sila ng website for free. Pag alam kong worth it, tutulungan yun. So, ginawa ko rin sa kanila yun. Especially yung Filipino communities na nag-struggle sa mga negosyo. Kaya sabi ko sa willing akong tumulong hanggat kaya ko. Kaya nga sabi ko, okay, yung labor is free, but kayo na sumagot sa sa web hosting and everything. Oo, yung mga fees lang naman na Yung mga kailangan. fees, For the communities. sa labor, okay na yan. Makatulong lang ako. Aha. Yun yung Tapos meron din kasi akong charity dati na nahinto din dahil hindi ko kaya. Yung Cancer Kids sa Pilipinas. Pumipili ako ng mga bata na pwede kong tulungan. Na-stop ko rin yun kasi. Ang masakit din sa akin yun dahil na-stop. Nasa website ko yun. Nasa blog ng website ko. So siguro pag itong dream mo to be the first Filipino digital marketing Dito, wala pa firm kasi here. dito. Hanggang ngayon, na wala SEO, pa, diba? na SEO. We don't know if it Wala pa. baka may mauna, baka but it's still, if you pursue that, diba? And then you Yeah. pursue your charities. And then, so I can see, because we were just talking about our age, no? Mhm. And if you don't mind sharing to the audience, how old are you? I'm 50 years old already. Tingnan mo naman ang katawan ni Ron. Ano sinabi ni Piolo Pascual? Ouch. Mas gwapo si Piolo. Katawan lang sinabi ko. Good. No, pero like, you look very good for a 50-year-old. Doesn't look like, Yeah. you don't Siguro look like dahil- you're sick. yeah. How are you feeling now health-wise? Okay with naman. cancer? Siguro naging health conscious lang siguro ako nung nagka-cancer nga ako. Parang natatakot na kasi akong bumalik. So it's another, you Yeah. think you're healthier now than Yeah. before? Like your Yeah. lifestyle now? Especially way back home. Because way back home ay lesser lang ako mag-exercise talaga. Mhm. So dito lang talaga ako nagpursige na. And the interesting thing magdire-diretso. is, because Ron went here to the studio with his wife. Yeah. So now you have a new lease on your love life. And we met his Additional to wife. the family. She's here in the studio with us, Hong. Yeah, he's here. She's Vietnamese. Yeah. Well, you'll see her photos in the Facebook page of Ron if you go to his Facebook page. But the interesting thing there, another thing that amazes me about you, she doesn't speak English, pero naligawan mo siya, napa-oo mo siya. Or is that the reason why napa-oo mo siya, nabola mo? Siguro, Like, because it's so funny because we're using a Google Translate. Like, maybe it's one of the reasons too. Because we keep on laughing all the time because of that. Especially when love in especially time of when technology. when we are dating during those time, imagine that you're using a Google Translate Nakilala mo siya sa church. sa church. Yeah. Tapos, sige, it's we only have 10 minutes left, pero medyo in 2 minutes, paano Yeah. mo naligawan? Nung first time ko siya ma-meet sa church, wala pa noon. Na-meet ko lang siya first time. Okay. So, hindi ko alam na magkikita ulit kami. That Okay. was November 2019, I guess. Then, nung December 2021, nagkita kami sa Pacific Mall. Mm. So, sabi ko, Mhm. so, yun na.
Doon na nagsimula. Sabi ko mukhang eto na talaga na kasi kagagaling ko din sa mga breakup. Nagkaroon din kasi ng girlfriend dito before galing sa breakup. Hindi rin naging maganda yung outcome. Ayun, na-meet ko siya sa dumating ulit siya. Yun, dire-diretso na Ano after naman ang nun. nagustuhan mo sa kanya? Why did you think? Siguro parang bias, parang nakita ko yung nanay ko. The way Mm. she take care of her kids here. Mm. And kapag yung pag nasa bahay kasi pumunta sa bahay, yung household, the way she cooks for us most of the time. And because it's Vietnamese, ang sarap nila magluto ng Ay, pho. oo nga. Oo So, nga, ano? yun, parang, sabi ko, nakuha yung weakness ko, parang, doon talaga na in love ako sa kanya because of that. And simple pa, mabait pa. Tapos sabi ko pa nga, plus sanay pa din sa hirap. Na parang ito yung hinahanap ko rin na kasi naranasan ko maghirap eh. Baka kung makapili ako nung na pag naghirap ako, iwanan lang ako. Yung sanay sa... Parang, eto siya sanay sa hirap. Oo, Kaya, pag hindi sanay sa hirap, medyo baka mahirap. iwanan na naman ako. Oo, So, another sakit na naman ng loob sa akin yun. So, sabi ko, hindi ko na kaya. So, tama-tama din dumating yung misis ko na to, si Hong. So, There's something about your smile. There's something about Ron's smile. That, kasi nung nakita ko siya nung una, nakamask kami pareho. But, it's, how do I say it? I know that you're still very vulnerable and you're still open. Yes. Despite of all the things that you've been through, you weren't hardened. Madali ako by all of magtiwala these- kasi. Diba? Ang hirap kasing maalis sa akin yun. Siguro nature ng pagpapalaki din sa akin kasi. Para kasi sa yung parents ko, family ko sinabi na always trust people. Like, kahit ganyan sila kasama, may buti yan sa puso nila. Naging ganyan lang ugali niyan kasi may pinagdadaanan yan. Parang nadala ko yun hanggang dito sa Canada, which is naging parang negative naman sa akin dahil parang naabuso naman din Lagi ako. ka nasasaktan, hindi Dahil ba? Pag dahil ganyan ka doon. eh. Oo. Kaya ang hirap din. Oo. Parang bibigay mo lahat tapos at the end, ikaw lang yung iiwanan, masasaktan. Merong shinare sa akin si Ron about some of the people in the Filipino community. It's not a secret naman, like here in Canada. Merong mga iba na na Tulungan mo. tutulungan mo, tapos Tutulungan mo at the end, parang gusto lahat kukunin na sa'yo. you gave an arm, they want your leg, and they want everything want else. everything. Oo. Tapos, So, may mga ganon, no? May mga ganong masasakit na experiences, not just with your personal relationships. I mean, even with friends, even the people in business that you try to help with. tapos ang masakla pa nun, may isa pang senaryo na nung napansin ko na parang hindi na worth it. Kasi parang naging yung communities, parang naging pinapasok na rin ng politika. So, I decided that to quit. Nag-ano na ako, humilay na ako. So, nagawan ko naman na kayo ng website, okay na yan. Oo. So, umalis na ako doon sa community. Tapos later on, after a year, bumalik sa akin that time. Parang nag-a-accuse na meron daw na binayaran sila na wala na akong connection after a year na bakit ang laki-laki daw ng sinisingil ko. Sabi ko, wala na akong connection sa inyo. Kaya kung ano man ang transaction ng community dun sa tao na yon, wala akong kinalaman doon. So why are you asking me that? Parang unfair naman sa akin na kasi nakalagay doon. I don't know kung sino nag-handle ngayon ng website nyo. Ba't wala akong kinalaman doon? There's also a good lesson in what you said kanina na yung time na pangalawang beses na sinaman ka o pinadalang ka ng paper from the lawyers na isip mo na lumaban. Oh, yeah. Kasi balance ang hirap eh. Yung parang mabait ka. Lubog na ako nun. Tutulong ka and then at a certain point, I guess the lesson is also fight when you have to. You know? Yeah. It's not just you try to be good, you try to be kind, but when you're being abused, you really should know when you fight back because sometimes that's enough to shut them up just for you to let them know na this is not right. You know, hindi naman ako ganito na pati ito tatanggapin ko pa. Yeah. Diba? So parang ang hirap ng balanse ng buhay. Bibigay mo na lang ba lahat? Tapos siguro advice ko rin sa mga tulad ng sitwasyon ko na
merong mga child support, kung mag-aaral kayo, be sure na kontakin niyo yung FRO or court. Kasi ang iniisip ko that time, alam nila na kasi Oo, oo, SIN, oo, oo. centralized, kasi Oo. nakausap ka pa. So, alam na nag-aaral ka. So, hindi pala gano'n. So, kailangan kapag mag-aaral ka, kontakin mo rin yung court. Let them know. Hmm. So, yung isa rin sa kasi na sabi ko na shortcomings ko siguro, hindi ko Ay, pinaalam. hindi naman Kasi ang natin thinking alam. ko, Oo. centralized, meron nga SIN, nakukuha nila. Alam nga nila na, So, yun yun. So, pag nag-aaral ka, you don't have to give child support. Is that how it is? because you can't. Okay. Dahil nga, lalo na kung So, nakausap ka. it'll save you a lot of headaches, heartaches, and effort, no, to defend yourself. In Kaya nga court. yun, nanalo naman doon sa kaso. Yung, yung tumulong nga yung sa JCA nun. Pero, That time. grabe. Your story is a story of, resurrection, a new lease on life, and just never giving up, no, despite all of these things. At saka, yung lahat ng pinagdaanan mo, after a while, bala mo na yan with the things that you're doing now. It made you what you are. I mean, these are all cliches, pero totoo talaga no? Na parang... At hindi ko alam na mangyayari sa akin to. Kaya sabi ko, Bakit? Bakit Bakit gano'n? ako? Bakit? May target ba ako? Sabi ko, bakit gano'n? Tapos, hindi lang ordinary yung yung trials mga pagsubok. Hindi lang, talagang mabigat. Kaya nga sabi ko nung parang, yung pag mag-isa ka na, hindi mo na parang depression na naranasan mo na yung, talagang parang empty na yung mo. So you think you've been to the rock bottom? Na-experience mo yan, ano? Minsan na, may time na talagang inisip ko na pakamatay ako to end my life. Pero nung iniisip ko yung mga anak ko, sabi ko, paano yung mga anak ko kung hindi pa nila kaya? Yun. Babangon na naman ulit. Sabi ko, salip siguro, magmukmuk ako, i-improve ko na lang ulit yung sarili ko. Kaya, yung pag-aaral, naging ko, parang eto yung avenue ko na makalimot para maging busy ako. Aral. Kasi rin siya it's also feeding on your self-worth. Alam mo na fini-feed mo yung sarili mong purpose. Kasi ang maganda sa pag-aaral, hindi siya, it can never go to waste even if it's the wrong program, the wrong course for you. There's no such thing. When you're learning, for learning's sake, lagi mo siyang magagamit. And I guess, ang basa ko during that time na down ka, tas nag-aral ka, na-feed yung self-esteem mo na-feed yung curiosity mo cerebrally. Because as a person, we're made up of, our mental, our spiritual, our physical. Feeding one of those things, of course, it should be a balance, but like you fed that part of you. If you feed like the spiritual part of you, and then you fed your physical with exercise and all that. Kasi, yun nga it's not being selfish taking care of yourself. It's really how it starts. And now you can think of your charity, you can think of putting up this company and maybe hiring people just like how you did in the Philippines. So if anyone deserves to really fly, I mean, for the business to work and all that, it's you, no? So we're looking forward to seeing how the business is going to be. And I think I've gained a friend in Ron. We've been texting each other. I just love the way he's so transparent. He's so open. And yun na nga, Because kasi it's yung a ibang lesson. taong nasasaktan, nagsasara Gusto ko rin kasi maging aral sa kanila na hindi doon natatapos yung buhay mo na nagka-cancer ka, nadapa ka, naghirap ka, hindi mo nakuha yung gusto mo dito sa Canada. Parang hindi doon natatapos Kasi naranasan ko talaga. Oo. Kung paano yung hirap. Kasi sabi ko nga, paano kung nagawa ito na-survive for how many years? From 2011 up to 2019, sabihin na natin. Ganun And you didn't even end up hating Canada. You didn't end up hating How do you deal with that? Yung hate, yung yung parang, syempre, yung dati mong asawa, yung sistema, Nung before, mahirap. Talagang galit ako. Pero nung sabi ko parang inaano ko na hindi ko pwedeng isisi lahat ng paghihirap ko sa ibang tao o sa sitwasyon
siguro kapalaran ko to, kailangan gumawa ako ng paraan. Mag-adjust ako. Kung ano yung kayang i-adjust ko sa sarili ko, gawin ko. Well, Yun. you're a wonderful example Yun for yun. your sons. They're all boys, di Yeah, ba? all 3 boys. Yeah. boys. And imagine you're a great example for your son and your model is your mom. Yeah. So thank you Ron for being Yeah. here Thanks also, and Sherry, for inviting. sharing Yeah. your story so Yeah. openly. Hopefully, it's I'm to sure be it has inspired a lot of inspired people. yeah. Or these things kailangan pagdaanan minsan bago tayo matuto. But Matuto. that True. was a wonderful story. And yeah, good luck on the marriage, on Thank the you. new lease on life and new lease on love, and we're Yeah. looking forward to finding out what happens to the business, Yeah. what happens to you, and maybe next time you Maybe, can join us maybe again. next year it's good now. Yeah, diba? Kamustahin ka namin next year. Kasi yung Maybe mga by clients year-end. ko naman, sila din yung word of mouth. Kasi Mhm. nasa first page sila ng Google, yung mga clients ko. Mhm. Natuwa sila, okay na sila. Ando na sila sa Mm. taas ng SEO, no? Mm. Okay, Yeah. thank you. That's another episode of the Cherry Mercado podcast. I hope you join me again next week for another chat with another interesting Filipino.